All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing, did I do it right, yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Onto my feet, another cup of coffee and me. That's what I need, my eyes puffy, I can't see. Kamusta muli mga kaprakti? Sa videong ito, sasagutin natin ang isang nag-comment at halos ganito rin ang tanong ng ilan nating kasama. Ito ang tanong niya. Sinunod ko naman lahat ang itinuro ng kilala kong malaking katawan sa gym. Pero bakit hindi pa rin lumalaki ang aking katawan? Ganito rin ba ang problema mo, kaprakti? Alam mo ba kung bakit hindi ka lumalaki? Ituloy mo lang ang panonood at tiyak kong may mali sa mga ginagawa mo o may mali sa mga itinuro sa iyo. Pero bago yan, kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Tumatanggap pa rin ako ng online coaching. Kung interesado kayo, message nyo lang ako sa Facebook. Thank you. Find a meaning of life, hey. There's happiness if you try to live the right way. Forget about what others have and live your life. Una, kinuha ko muna ang messenger account niya at doon ko siya kinausap dahil alam ko na mahabang explanation ito. Tinanong ko muna kung coach ba talaga yung malaking katawan na tinutukoy niya. Sabi niya, hindi. Dito pa lang may mali agad. Oo, malaki ang katawan ng mamang ito. Pero gaya ng nasabi ko noon pa, na walang program ang akma para sa lahat. Maging sa mga kinakain. Sa Ingles, ang tawag nila dyan ay one program fits all. Wala pong ganyan. Dahil magkakaiba tayo ng edad, trabaho, body goal, time availability, at kung gaano tayo kabisi sa buhay. At ito ang hindi agad na ituro ng taong pinagtanungan niya. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing, did I do it right? Pangalawa, binigyan ka ng program nang hindi tinatanong kung ano ba ang trabaho mo. Mahalagang malaman ito dahil isa ito sa basihan kung anong klaseng program ang akma para sa'yo. Tulad ng kaprakti natin, ang trabaho pala niya ay mahirap. Yun bang lakad ng lakad at mabilisan ang pagkilos sa pabrika na pinapasukan niya. Ibig sabihin, maraming energy ang nagagamit niya dito. Kapag ganyan, dapat hindi masyadong mahirap ang workout routine mo. Halimbawa, sa mga big muscles gaya ng legs, chest, at back, ay dapat at least 3 exercises ang dapat gawin dito. Pero para sa'yo, pwede na yung 2 exercises lang. Kung binigyan ka ng 5 times a week program, dapat 4 times a week lang. Ito ay para magkaroon ka ng mahabang oras para sa muscle recovery upang lumaki ang muscle. Ito ay dahil sa hirap ng iyong trabaho. Shade, no way. I'm just trying to find a meaning of life, hey. There's happiness if you... Pangatlo, sinabi sa'yo kumain ng marami. Pero hindi naman pinaliwanag kung ano-ano ba yung dapat i-priority na pagkain. Ang protina, gaya ng manok, itlog, isda at baka, ay dapat dito ka malakas kumain. Kahit hindi mo timbangin kung gaano karaming protina ang taglay ng isang pagkain, ang kalahating lechon manok ay sapat na upang matawag itong marami. Pero kung gusto mo talagang timbangin, pwede rin. Kung ang timbang mo ay 50 kilos, i-multiply ito sa 1.6 hanggang 2 grams. Lumalabas na nasa 80 hanggang 100 grams na protina ang kailangan mo sa isang araw. At kapag sinabing kumain ng marami, hindi lang yung dami ng itsura, kundi dapat yung dami din ng calories ang i-monitor. Baka kasi akala mo marami na yung kinain mo, pero
hindi pa pala sapat yung calories na kailangan mo, di ba? Tinatawag din itong calorie surplus, kung saan dapat mataas ang calories ang dapat mong kainin, at mas maganda kung ang mga calories na ito ay hindi magmumula sa mga matatamis na pagkain gaya ng donut, chocolate, cakes, at soft drinks. I-search mo sa Google ang calorie calculator upang malaman mo ang dami ng calories na kailangan mo sa loob ng isang araw. Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. Pang-apat, hindi ka tinanong kung ano-ano ba ang pinagkakaabalahan mo kapag wala kang pasok. Yun pala, nagka-cardio ka ng 3 to 4 times a week ng at least 30 minutes jogging. Mahirap na nga yung trabaho mo, tapos nagja-jogging ka pa ng 3 to 4 times a week. Hindi ka talaga magkakamuscle niyan dahil hindi na sapat ang lakas mo kapag ikaw ay magbubuhat. Maging ang recovery ay mahihirapan dahil sa dami ng iyong mga ginagawa. Mas maraming nasunog na calories na mahalaga pa naman sa iyong calorie surplus. Bawasan ang cardio. Pwede na yung once a week na lang, or pwede ring wala na. Talagang cardio. Dahil palakad-lakad naman ang trabaho mo. Dahil kapag nasobrahan ka sa cardio, kasamang malulusaw ang muscle. Dahilan upang bumagal ang metabolism. Dahilan din para hindi lumaki ang iyong katawan. Hindi naman masama na humingi ng advice sa ibang tao, lalo na kung napalaki naman niya ang kanyang katawan sa natural na paraan. Pero sa susunod, kung hindi man niya itanong sa iyo ang mga ipiniliwanag ko, ikaw na mismo ang magsabi nito upang mabigyan kanya ng tamang workout program, diet plan, at iba pa na angkop para sa iyo. Yan ay kung alam niya. Think I needed just a better education to understand a world that's so complicated. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Hey, then nod your head if you get what I'm saying. All these thoughts keep me up at night. Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah.